Grabe yung ganda dito, mga bayan, oh. Wow, fresh na fresh yung air. Ha? Yan, malas makakita natin yung sunset, oh. Yan, ito yung totoong flood control. Oh. Ayan, oh. Diba? Oh, tapos ngayon, sasabihin ninyo yung mga Duterte ang mga kurakot or involved sa korupsyon. Eh ano pala ngayon mga nalalaman natin ngayon na nais yung bulat sa sambayan ng Pilipino? Oh. Kita nyo yan, yung, di ba? Iba't ibang klase ng hagdanan. Doon sa kabila, iba yung hagdanan doon. Papabaon yung hagdanan. Ngayon naman dito, ayan, nakaumbol siya. Oh. Doon sa last na video natin, patungkol sa flood control, kay Kong Pulong, ayan, pailanom yan, pabaon yung hagdanan niya. Ito naman, palabas. Kita nyo yan. So, magdidepende yan, no? Sa mandato ng inyong mga liderato, sa inyong mga congressman at kung sino pa. Wag nyo kasi ang mga Duterte. Ang dapat sa inyo, magpakita kayo na inyong mga proyekto para kayo ay kapapaniwalaan. Tingnan nyo dito kung gaano kaganda, diba? Kita nyo yan? Ang ganda, ano? Ito yung Tsaka meron pa ako napansin dito. Ayan. Ano kaya to? Ayan, kita ninyo? Basi gusto na po si Abante ako siya ipasok der eh. Sama ni? Yung bigat yata to. Oy. Di ba? May drainage ba social? Kita niyo, pang world class talaga to. Ang bigat niya Labante, baka gusto mo tabunan kita dito. Libre yan. Ako lang magdala ng panggatong. Tamang-tama yan sa'yo dyan sa loob. Basic, sige ka. Ayun, kita niyo mga kabayan, Ngayon, mga balita ngayon, naririnig na natin na talagang nasa kanila ang korupsyon. Sinabi na ni Diskaya, yung mga involved dyan, yung mga congressman at nakakagimbal at nakakasuka. Walang hiya talaga itong mga congressman na to, si Saldico, si Tambaloslos. Dahil imagine ninyo 30% ba yun o 25% yung kanilang porsyento sa mga bawat proyekto na sumasali sa bidding, yung mga nabibigyan nila ng NOAA or Notice of Award o kung kaninong kontrakto yung pinapanalo nila. Siyempre, mananalo talaga yan. Mananalo talaga yan sila kasi nga may commissioner Hello, commissioner. Commissioner na pala ng Tambaloslos, si Saldico. Yan pala talaga ang mga commissioner. Ngayon, anong masasabi ngayon ng ganito na lang ba tayo, mga kababayan, Pilipino? Hanggang hearing na lang ba tayo? Bakit hindi na lang ito kasuhan tong mga taong ito? Klaro naman. Mga mystery commissioner. Klarong-klaro po ang ginagawa ninyong panduloko sa sambayan ng Pilipino. Gagawa-gawa kayo ng proposed budget patungkol dyan sa flood control. Anong nangyari? Meron na, completed nga. Pero hindi ang proyekto. Ang completed lang, ang bayad ninyo. Hindi tiba-tiba ang kontraktor. Abay, ngayon nalaman na natin na once tiba-tiba ang kontraktor, sa bagay matagal na natin alam yan no? Once tiba-tiba ang kontraktor, syempre, yung mga komisyoner. Ngayon nakita na natin na si Tambaloslos, si Saldico ay talagang involved dyan. Matagal na sinabi ni VP Sara Duterte, subalit walang maniniwala kasi nga ayaw paniwalaan. Diba? Binabaliktad pa na si VP Sara kuno ang may panglulustay na pera. So ano ito ngayon? Mag-ingay kayo mga bobong mga vlogger na mga BBM at mga Tambaloslos. Mag-ingay kayo. Kailangan nyo dipinsahan ito. Hindi po pwede babaliktarin na naman ninyo ang istorya. Kagaya na lang ni Auntie Claire Castro. Ang sabi ni Auntie Claire Castro, hindi daw lahat ng mga ikinanta ay guilty na. Come on. Oh my goodness sa'yo, Claire Castro. Kailan ka pa kaya matauhan? Sa bagay, pera-pera lang din naman labanan yan. Diba? Kita ka dito, Castro? Baka gusto mo mapadidit dito, ipadidit kita. Iugbok kita, unahin ko yung ulo mo, iugbok kita dyan hanggang sa hindi ka makaahon. Ang kapal niya, no? Yan ang totoong flood control.
isa sa mga patunay na ang tatak Duterte, pag gumawa ng proyekto, walang keme-keme yan, no? Sabi nga ni BP Sara Duterte, ang Davao kasi, pag may mga ganyan, may mga plano, lalong-lalo na sa mga ganyan, for flood control, no? Naghahanap sila ng mga MI o modernization infrastructure, no? Nag-ano sila, nag-i-study sila, pinag-aaralan nila, no? At kumukuha sila ng eksperto kung paano ito pagagandahin kagaya niyan. Kita niyo naman, no? O, di ba? Plus, after nung modernization na infrastructure, siyempre kasama dyan yung magandang flood control, yung budget, yung kung paano paggawa, no? Yung tamang tao na gagawa. O, at kasama din yung drainage system. O, di ba? O, kita nyo naman kung gaano kalawak ito at talagang gaano kasulit at pulido yung pagkatrabaho. Tingnan mo, Auntie Claire, palidit na tayo. Dito, pwede tayong palidit dyan. Pero mauna ka lang, huwag mo ko isama. Kasi hindi naman ako tanga, kayo lang po ang tanga. Ang hirap magtrabaho sa bansang ito nga pag wala talagang pera-pera. Ngayon, nagkaalaman na lahat. Ano na ngayon? Nabuko na kayo. Okay? Hanggang dito na lang muna mga kabayan. Ito po ang tatak Duterteng Flood Control Project. Ito po ay hindi guni-guni. At kitang-kita na ito ang resulta pag ang inyong mga politiko ay nagtatrabaho ng marangal, may dignidad, may awa sa taong bayan, lalong-lalo na sa Pilipino na nagbabayad ng mga buwis. Hanggang dito na lamang mga kabayan. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa paghahanap ng iba pang mga flood control project ng mga Duterte. Di ba? Kasi ang gusto natin makita dito, wag puro istorya, wag pwede puro kwento, panira. Ang ipakita natin kung ano yung katotohanan. Unlike sa nitong mga buhaya na to, puro lang ngaw-ngaw, kuda ng kuda, wala naman sa ipapakita ang mga flood control project nila. Kasi kung talagang mahuhusay ito, at talagang mga mababa ito, bakit mga kababayan, wala man lang ni isa sa kanila na nagtanggol na sinasabing, ay hindi to. Si Abante, si Jewel Chua, mabait na tao yan. Talagang, ito po yung flood control niya. Ayan, pakita ko sa inyo. Pero wala tayong nakikita Ni isa na maraming vlogger sa Manila, pero bakit ayaw nila ipakita yung katotohanan? No? Diyan tayo maniwala sa ating totoong nakikita natin. Meron pa dito. Gusto ka dito? Dito ko na lang Auntie Claire at Abante. Sa kabila ka, si Abante dito. Tapos sabay ko kayong itulak. Di ba? Kita nyo naman. Walang yung ilog, kalmado. Yung siyempre may dumi, may natural lang yan, may mga dahon-dahon. Di ba? Kasi yung inaagos sa dagat papunta dito, pinapadpad. Pero at least hindi ganun ka dami. Malinis nga di ba? Tingnan ninyo mga kabayan natin. Hanggang dito na lamang po. Naway itong mga congressman natin, itong mga involved dyan sa DPWH officials, sa mga contractors, naway kayo po ay makatulog ng mahimbing. Dahil kinawawa niyo ang pera ng taong bayan. Kinawawa ninyo ang mamayang Pilipino na nalubog na sa baha, pero kinakamkam ninyo. Maraming namatay ng dahil sa bagyo, sa baha. No? Na sana'y malaking tulong yun para sa kaginawaan ng mga Pilipino para hindi sila mawalan ng tirahan, hindi mawalan ng kapatid, anak, nanay, tatay nang dahil lamang sa baha. Hanggang dito na lamang mga kababayan. Kakarmahin sana itong mga congressman involved dyan, pati itong mga leaders ng mga DPWH at itong mga kontraktor. Maraming salamat. Paalam.